ating tagapagligtas sa Jerusalem. At sa kasabay, kung 2,000 years ago, ipinagdiwang natin yung pagpasok ni Jesus ang matagumpay na pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem. Ngayon, hayaan din natin na salubungin ulit natin siya, ipagdiwang din natin ang hindi lang yung pagpasok niya, kundi maging yung pagpasok ng banal na Espiritu, ramdamin ulit natin yung katagumpayan ng Panginoon. At ngayong araw, hindi lang siya yung magbabalik sa Jerusalem, kundi maging tayo ay magbabalik sa presensya niya at para pagdiwang siya. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na magpuri at magbalik loob at ihandog kay Jesus ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.
namin sa iyo, Panginoon. Never kong naging balakid upang iparamdam mo sa amin yung pagmamahal na meron ka. Kung gaano kalawak to na handa kang ibigay ang iyong bukang na anak, Panginoon. At ngayong araw, Church, patuloy natin ipagdiwang yung katapatan na to ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang doon sa 2,000 taon na nagdaraan, bagkus sa bawat minuto, bawat segundo ng buhay natin. Never nagmaliw yung katapatan ni Lord sa atin. Na forever siya nandyan, na kahit ano mangyari, hindi nawawala yung pagpapamalas niya ng pag-ibig niya sa buhay mo at sa buhay ko. At ngayong umaga, hayaan mo yung kantang ko, ang usap, hindi sa katuloy mo, kundi ito yung usap between you and the Holy Spirit. Hayaan mo na ngayong umaga, ang maging sentro, o ngayong oras na ito, walang ibang maging laman yung puso mo, kundi ang pagpapapasok sa banal na Espiritu sa buhay mo.
Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ng Israel ng kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Atin pong awitin ang Worship the King. Maraming salamat sa umagang ito. Muli dinako mo kami sa iyong banal na tahanan. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na bagamat kami ay mga nahihirapan sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga pangailangan ay naruroon ka upang dinggin ang aming mga panalangin. Lord, lagi mo po kaming gabayan sa lahat ng aspeto ng aming mga ginagawa sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na ibinigay mo sa amin at ngayon pong darating na linggo ay gabayan mo po muli kami. Lord, ikaw siyang laging manguna sa lahat ng aspeto ng aming mga ginagawa at lagi mo po kaming gabayan sa lahat ng aming ginagawa sa pang-araw-araw namin buhay. Lagi mo po kaming gabayan sa aming mga ginagawa, Panginoon. Patawarin mo nga po kami sa mga pagkakasayang naisip, masalita at nagawang hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat ako ay nasa kaduluhan. Namamaga na ang mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang-mahina. Hinabol ako ng aking kalungkutan. Dahil sa pagluhay, tumikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin. Naglalait ako ng aking mga kaaway. Hinahanap ako ng mga kapitbahay. Mga dating nakilala ko'y iniwasan. Kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. Para kung patayan ng kanilang nahututan, parang silang gamit na hindi nakilala. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin. Plano nilang ako ay patayin. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa kalausikot ng mga kaaway.
Itong iyong lingkod, sana ay umayon natin. Sa wagas mong pag-ibig, ako ay salubin. Pakinggan po natin ang ating mga bata. Panalangin po natin ang ating mga bata ay pumikit at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay at lakas ng mga bata nito. Gamitin mo po sila sa aming iglesia at kung sila yung malaki ilang pulot silang gabayan at bigyan mo po sila ng karunungan at mumula sa iyo. Ingatan mo po sila sa kanilang paglalaro, ganun din sa pag-uwi at ganun din sa kanilang mga pag-aaral. Bigyan mo po sila lagi ng lakas ng kanilang lupang katawan, nilayo mo po sila sa mga karamdaman. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po namin si Yasmin para sa pangalan.
Yan, isang mapagpalang umaga po. Para sa ating mga announcement, sabi nga po, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Muli po namin pinapaalala ang ilang mga announcement ng ating iglesia. Yan. Night of Prayer. Natapos na po ang 6 na araw ng ating Night of Prayer na sinimulan natin na Monday hanggang kahapon, Saturday. Lahat po ay iniimbitahan mamaya gabi, 6 p.m. dito sa church. Ito po ay hindi na per organization. Ito po ay pangkalahatan na. Yan, mamayang gabi po, save the date at save the time para makapiling natin si Lord mamaya dito sa ating iglesia. Next, Atikat. Yan, Holy Communion and Feet Washing sa April 17. Ito ay Webes, 5:30 p.m. Ayan, muli po namin pinapaalala ang 3 pieces good morning towel per family. Yung mga wala po nung nakaraan linggo, bakit po 3 pieces na good morning towel para maging na siya, collection na siya ng church para sa susunod na taon ay hindi na tayo magpapadala pa ng basahan. Kundi good morning towel na para maganda po, para maayos. Tapos po, ang ating 7 last word ay April 18 sa ganap na alas 8 ng umaga. May mga ilan na po dito naabutan ni Pastor ng message. Ayan. Paghandaan po natin at kasabihan ng mga ganitong gawain. Yan. Easter Sunday, April 20, 2025. Nakausap na po ni Pastor sa bukid. Saan bukid, Pastor? Sa Tangos. Yung White House po kung tawagin sa Tangos. Doon daw po gaganapin ang ating Easter Sunday. Sa ganap na alas 5, Pastor, tama. Alas 5 ng umaga, doon po tayo magsasama-sama. Ang usapan po, sasagutin po ng church ang pandesal. Ngayon po, ang dadali natin ay kape. Kung ayaw nyo naman po ng kape, anything na madadala nyo pang inom. Kasi mahirap naman po nadalhin pa natin doon ng dispenser o kaya mag-init pa tayo ng tubig. Para hindi po hassle at puro pagsamba lang gagawin natin. Bibigyan ng church ng tinapay, pero kayo po ang magdadala ng kape ninyo, tubig, tea, o kung ano pa gusto nyong inumin na dalhin. At baka po nakakalimutan natin ang ating church anniversary. April 27, 2024, dito po sa ating, 2025. Ayan, pagandaan po natin at kasabihan ng ating anibersaryo. 2 weeks na lang. Ayan. Excited na po ba ang lahat? Naku, natutulog na ata. Ayan, taon-taon naman po natin ginagawa ang ating anniversary. At ang tema po natin ay buklod. Para kay Kristo sa tawat sa ministeryo. Yan, nakapagpaano po kami ng tarpaulin. Kakabit na lang po dito. Tsaka yung iba pong decoration, makikita nyo na po yan sa mga susunod pa na linggo bago mag-anniversary. Magdi-design na po kami. Opo, bahala ng kabataan, sa tulong ng mga kabataan at mga mayap. Kailangan na po natin mag-design kasi nakakahiya naman kay Lord. Na April nga, pero hindi naliligalig ang kanyang mga anak. Okay na ba, Tikat, sa mga announcement? Yun lang po ang mga announcement. Lagi po natin alalahanin ang mga yung mga 19 folder, ba't parang wala na po nagbabalik? Sa sunrise na lahat ibabalik. O sige po, pupunuin nyo na po kasi masyado nang matagal ang preparasyon para sa ating Lenten folder. Kailangan po lahat tayo ay makapagbalik ng puno. Dahil sabi nga po, ibabalik na naman ni Lord ng siksik-liglig at umaapaw sa ating mga buhay. Yun lamang po at maraming salamat sa Diyos ang papuri. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo mula po sa aklat ng San Lucas chapter 19. Beginning verse 38 up to verse 40. Luke 19:38 to 40, ito ang sinasabi. Sinabi nila, pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin
ang Diyos sa langit. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ang karamihan, "Guro, sawayin mo po ang mga tagasunod mo." Pero sinagot sila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri." Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, minsan ba tayo po ay magbalik ng ating mga handog at pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan. Amen. Bagamat ang ating iglesia ay medyo may bahagi ng kalumbayan, may bahagi ng kalungkutan dahil minsan pa ay nawalan tayo ng isang kalalakihan, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na po tayo magbabalik ng mga handog natin sa Diyos. Sige, Jojo lamang po ang umalis. No? Pero hindi ibig sabihin nung aalisin nyo rin ang inyong pagbabalik ng papuri o paghandog sa ating Panginoon. Okay na kayo at tayo may papuri sa ating Diyos. Sagana nagagawin sa dilim, mga pagpapala mo. Gusto mo ang alaita, ipuso ang kasagana nagagawin sa dilim, mga pagpapala mo. Po tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa bawat biyaya at pagpapala namin tinanggap. Dalangin namin, O Diyos, nawa
Ang biyayang ito ay patuloy na magbigay kapurihan at karangalan sa dakilang pangalan na patuloy na magamit sa ilulahati at karangalan ng dakilang kalulatian. Panginoon, ang mga pagpapalang pinilig ngayong mga anak kong pinilig ng bawat isa sa amin, ito ay nagmula sa aming mga puso na may pagpupuri, pagsamba at patuloy na paglulahati sa dakilang pangalan. Ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay po. Mukhang tatlo na lang natin sa point ng kababaihan. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Kahapon po ay natapos po natin ang ating district conference from mula sa ganap na ikapito hanggang ika-isa ng hapon. No po, doon po sa Dekapwede Apati po natin ginawa. Doon po sa likod, hindi po doon sa harap. No. Kaya, yun po.
may mga diniskas at ang naging kamatin po doon ay ang ating katiinik. No? Na kung saan yung mga diniskas, yung mga report, yung kung saan patungo ang ating distrito, o ano yung magiging kahihinatnan ng ating distrito pagdating ng ilang taon mula ngayon. Kaya nawa ay may mga bagay din pong diniskas po doon, lalo na doon sa mga organization na hindi ko po alam kung ito po ay nabibigyan natin ng pansin. No po, na may mga organization po na meron po tayong, ito po ay required o pananagutan talaga ng ating iglesia bilang sa Iglesia Metodista na nagkakasama. Hindi ko po alam kung ibibigay po natin yung 1% sa WDS. Hindi ko po alam kung nagkakaroon tayo ng special offering about sa UTS, doon sa Union Theological Seminary, yung ating pong Harris Memorial College. Hindi ko rin po alam kung tayo ay nakapagbibigay ng special offering dito. Maging sa Assumption College o Assumption Memorial, na ito po, sa Assumption Memorial po, ito po ay required ng nakaraang konferensya na ang bawat iglesia ay magbibigay ng 500. Ito po, ni-required po ito noong nakaraang last conference. No, kaya ewan ko po kung natutugunan natin. Maging doon po sa ating Filipino Methodist Heritage o Filipinos Methodist, the Filipino Methodist Methodist po natin, nakaisa-isa po nating nagpo-post nagre-reprint ng ating balita o sitwasyon ng ating pangyayari sa ating Iglesia Metodista. Hindi ko rin po alam kung tayo po ay nakapagbibigay. Then po, kasama rin po dito yung pagdating ng calamity. Ito po yung mga bagyo, mga bagyo. Tandaan po natin, ang ating church ay open po ito ha. Open po ito. Ito po ay pwede maging evacuation center lalo na sa mga panahon na kailangan po natin tumanggap ng mga nangangailangan ng tulong. Hindi man bagyo, bagay na nasunugan o mga bagay na nangangailangan ng tulong, ang church po ay isang area din ng evacuation. At kasama pa rin po doon ay yung mga church organization or special offering. May kanya-kanya pong buwan ang UMM, UFW, UFWSCS, MAYAP, UMYF, at CUMI. Yung po ating mga bata. Ito po. Naalala ko po, nung kami po ay nag-meeting ng council, meron po kami pinagkasunduan. Dahil ang district po natin, kasalukuyan po ay nagtatambak na doon sa ating district area na katabi po ng Bustos Central. Ang report po ng ating BOT ay mahigit pong 30 dump truck ang may lalagay doon. Pero sisikapin po nila ngayong linggo na to ay mapatapos yung tambake na yun. At naging discussion po namin sa council that time na noong tayo po ay nagkaroon ng anniversary last year, yung 15th year natin ay nagkaroon po tayo ng mga covenant ang bawat churches. Pero hindi pa po tayo nakakapag-comply ang ating iglesia. Ito po. Kasi pero po doon na nung nag-usap-usap po kami sa council, baka hindi daw kayanin ng church. Yung 270 per month at 300 pesos per year halos. Ay, 3,000 per year halos. No. Kaya ang naging usapan po ng ating konseho ay once a month ay magkakaroon po tayo ng special offering. Indicate po yun sa district parsonage or the district office. No po. Gusto ko po nga na. Kaya ang mangyayari po, ang hinahanap na lang po natin, tama po ba ako sa pasilay? Tama po ba ako Mr. Ligo? No. Tama po ba? Ayun. Kaya wag po kayo magdadaka kung once naman po ay magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating
district office. Doon po sa mga naunang nabanggit ko, pwede po yung isama sa budget ng church. Yung iba po sinasama sa budget ng church, unless lang, except lang po doon sa Wesley Divinity. Para hindi po nahihirapan ang ating iglesia, ang ating mga bulsa. Lalo na syempre kayo din. No. Siguro pag-uusapan na lang namin ng council ito, na hindi naman ito palakihan. Pero kailangan po natin silang tugunan. No, kasi po ito ay pananagutan natin bilang tayo po ay nasa umbrella ng ating iglesia Methodista. Hindi naman po tayo nangangailangan. Maging po itong mga institusyon na inabanggit ay nangangailangan din ng tulong natin. Okay? At ang isang ano pa rin po dito, mga kapatid, hindi ko po alam kung kayo ay nagbayad ng 14th month na mga worker ninyo. Kung kayo po ay hindi nagbayad, magbayad po kayo, mag-unti-unti na po kayo kasi po, baka po kayo ay mabigla. No, lalo na to sa mga past. From 2005 to 2000, pero lang ay loan na nag-implement to 2005. O 2004, kung na-implement is 2005. Kaya po, kailangan na po natin is, tignan nyo na po yung Ate Yas, Ate Marian, pakicheck nyo po yung mga napastor na dumaan. No po, baka mamaya mabigla ho kayo. No, kasi ngayon, ay ito po yung isang ini-insist o pinupus po ng ating DS. Katulad yan na nasabi kahapon, may mga manggagawa tayo na walang sariling bahay. May mga manggagawa tayo na walang pagkakakitaan after ng kanilang pagpapastor. Kaya po yung itong bahagi na to, ito po ang kanilang magiging panimula para sa kanilang pagbuhay o pagbalik nila sa bagong buhay. Kung bumalik man po sila sa kanilang buhay sa mga susunod na panahon, hindi na po sila tatanggapin ng mga ng kumpanya dahil super overage na po sila. Dahil ang pastor po ay 672 ang kanya pong retirement at ang mga woman worker o deaconesses po natin ay 65. Kaya wala na pong tatanggap sa kanila, no, para sa pagbalik nila sa outside world ng mundo na kanilang babalikan. Kaya ito po ay pinapaalala ko sa atin lahat, hindi po ito para sa amin lang, kundi sa mga susunod at sa mga naulatapan natin mga magagawa. Okay, yun lang po yung ilang bahagi ng ating kapag-usapan doon sa district conference. Si Ate Ine, baka may gusto sabihin. Sabihin. Wala. Yan. Okay po, sa umagang ito, katulad po ng ating narinig doon sa ating teksto sa sa Luke chapter 19, beginning verse 38 to 40. Uulitin ko po. Sinabi nila, pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang pinadala. Meron tayong magandang relasyon sa Diyos, purihin ang Diyos sa langit. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama sa karamihan, Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo. Pero, sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri. Mga magulang at mga batid, alam po natin na ang Palm Sunday ay panahon ng pagkilala sa pagpasok ng ating Panginoon sa bayan ng Jerusalem. Na kung saan ang mga tao na nagpuri, nagpasalamat, sumigaw ng hallelujah, sumigaw ng hosana sa kaitaasan, yung mga nagwagay-way ng kanilang mga palaspas, ng kanilang mga balabal, at iba-iba. Pero hindi
kaalaman at sa kaisipan ng ating Panginoon, ilan sa mga tao ngayon, o marami sa mga tao ngayon, ang isa o ang sila'y magkakanulo at papaligo para sa Diyos. At hindi po yun, at yung pong pagpasok, yung trial entry ng ating Panginoon, yung pagpasok ng Diyos dito, sabi nga doon, ito ay isang paghahanda. Paghahanda na kung saan, sa lahat ng kanyang mararanasan, paghahanda kung saan, kung ano yung kanyang mararanasan, at lalo higit, paghahanda doon sa panahon ng kanyang kamatayan. Tayo po. Kamusta po yung pagpasok natin sa iglesia ito? Ano po ang pinaghahandaan niyo? Ano po yung pinaghahandaan natin pag tayo pumapasok sa church? Para lang po ba tayo mag-fulfill? Para lang po ba tayo mag-bless? Para lang mamasabi natin, Lord, Lord, ito yung aking hinaing, ito yung aking damdamin. Alam niyo po, may mga sitwasyon po sa buhay natin. Katulad po na sinasabi ng Lord, kung paano na ang Diyos ay inihanda natin sa ating mga puso. Kinilala, tinanggap, naranasan, ipinapamuhay, pilit na ipinapamuhay. Pero ang tanong, sapat na po ba yung ating paghahandang ginagawa? Sapat na po ba? Masasabi po ba natin na yung ginagawa nating pagtataas, pagpupuri, pagwalhati sa pangalan ng Panginoon ay sapat na? Baka may kulang. Ano po ang kulang sa ginagawa natin? Kaya doon sa verse, sabi ng Lord, sabi ng mga Pariseyo dito, Guro, pwede ba sabihan mo nga ang alagad mo? Na huwag silang maingay. Huwag silang humiyaw. Pero nung sinagot sila ni Jesus, pag sila'y tumahimik, pag sila'y nagsawalang ibo, pag sila'y wala nang ginawa, sabi ng Lord, baka yung bato na ang magpuri. Baka yung bato na ang magsalita at sabihin, purihin mo si Jesus. Hihintayin pa po ba natin yun? Tatayo dito, maglalagay ang Lord dito na isang malaking bloke ng bato. O kaya itong dingding na to, dahil patuto eh. Baka pag nagsalita itong bato na to sa atin sa umagang ito, maglayasan tayo lahat. Magsilabas tayong lahat. Bakit? Bakit parang may kakaiba yata sa altar ng inaon? May ibang nagsasalita, bukod ni Pastor. Mga kapatid, ang sabi nga ng Lord, ang may pandinig ay makinig, at ang may pangunawa ay patuloy na umunawa. Amen. Hindi lamang natin ito basta pakinggan. Kaya yung pagpupuri, yung pagsasalita ng hallelujah, hosana sa kaitaasan, yun ay bahagi ng pagtanggap at pagkilala natin na ang Diyos na tunay na ating tinanggap ay maghari o manguna sa ating mga buhay. Katulad nga po natin, kinanta ng mga bata, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sana yung salitang Hosana totoo. Ano po sila
Hebrews chapter 12, beginning verse 2, alam na ni Jesus yung magiging destinasyon at layunin kung bakit nakakaganon. Alam niya. Diba sabi nga ng Philippians 2, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, siya ay naging dukha, siya ay naging nagpakaalipin. Kinalimutan niya na siya Diyos. Para tubusin lang tayo. Para tayo kanyang mga nilalang o tayo kanyang mga nilikha ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Kaya sabi doon, ipinadala niya, nung nalaman ng mga alagad niya na darating si Jesus, sabi niya doon, maghanda kayo. Pero ang nakalulungkot, hindi po nawala si Iscariote. Lumitaw si Judas Iscariote. Isang taong ginamit ng kaaway, pero ako naniniwala na yon ay nasa palaan na itong tao na to ay bahagi talaga ng buhay ni Jesus para siya ay maparusahan. Kaya kung titignan po natin yung buhay ni Jesus, ipinakita niya kung ano siya at sino siya. Ano po yung tinuturo ni Jesus sa atin sa umaga ito? Una, ang tinuturo ni Jesus sa atin sa umaga ito ay yung salitang kababaang loob ng isang hari o kababaang loob ng isang tunay na Kristiyano. Alam niyo po, nung isang araw, nag-visitation po ako sa hindi natin halos miyembro. No, hindi ko pa kasi siya nakikita sa church. Nung binisita ko siya, sabi ko, kumusta na po kayo? Buti ito, masagay-gay-gay. Ito. Hanggang dumating kami doon sa point ng buhay o sa punto ng kwentuhan, kinamusta ko yung kapitbahay ng miyembro. Ito masakit. Yung miyembro natin, hindi siya naging magandang tao. Alam nyo, nandun ako sa upuan, gusto kong lumubog. Gusto kong maiyak. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Pag nakikita ko siya sa church, very live. Very active. Kaya alam niyo po, mga kapatid, hindi niyo po alam, tinitrace ko po kayo. Kaya minsan pag napupunta po ako sa mga kapitbahay niyo, minsan magugulat, ito na ito si pastor. Nakakalungkot. Tapos sabi ko sa akin, sige po, huwag mo kayo mag-alala, kakusapin po. Sabi sa akin, pastor, huwag na. Pero hindi po ako papayag. Hindi ko makausap yung miyembro na yun. Hindi pa lang siya nakakausap. Hindi po ako one-sided, ha? Pero nalungkot po ako dun sa naging feedback sa akin. Mga kapatid, katulad ng sabi ko sa inyo for the past message, huwag ikaw ang maging daan para ikaw ay makapagtaboy. Huwag ikaw ang maging daan para matisod ang kapatid mo sa pananampalataya. Kasi Kristiyano ka. Amen? Kristiyano ka. And what's the use na tatasan kami mo?
Tatayo ka dito, papalakpak ka, magpupuri ka, pagdating ng oras, kinuusap ni Pastor, yung kapitbahay mo, sasabihin, ay, Lord, Pastor, kayo na lang po. May kasamang Smith, buti na lang, hindi ako tinataboy. Yun ang mabigat, at tinaboy na nila ako. Alam mo, sabi sa akin, Pastor, welcome ka sa amin, pero huwag mo na lang kami gayain sa church. Sakit yun. Yun yung sitwasyon ni Jesus na alam niya kung ano yung magiging destinasyon niya, ano yung mangyayari sa kanya, dahil alam niya, isang araw, mawawala siya sa mundo. At yung mga taong nagsasabing papuri sa itaasan, papuri sa Diyos at walatiin, sambahin ang pangalan ng Panginoon, yung mga tao na yun, hindi nakita sa kanilang puso yung salitang kababahang loob. Uulitin ko po, patay na tayo dapat sa dati nating mga buhay. Amen! Wala na akong kasama. No. Patay na po dapat tayo sa dati nating mga buhay. Bakit? Yun yung sinabi na 2 Corinthians 5:17. Hello? Ang lahat na nakipag-isa ay bago. Ang lahat na nakipag-isa na tumanggap kay Kristo, wala na ang dating pagkatao sapagkat siya'y bago. Mga kapatid, 2 linggo mula ngayon, 71 na tayo. Sana naman, o nawa naman, makita na sa atin yung kababaang loob. Makita na sa atin yung tunay na pananampalataya. Kahit ano pong sikap natin, hanggat may nakikita ang mga tao sa paligid natin, totoo yung salitang hindi natutuwa o do not please ito everybody. Hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Pero okay lang hindi sila matuwa sa atin. Pero wala tayo sa ginagawang mali. Pero kung tayo, yung di nila pagkatuwa sa atin, nakakita ang mali na tayo ng mga bagay na pagkakamali. Sabi ng Lord, sayang yung salitang pagpapakumbaba o yung salitang humility in God. Pangalawa, ng mga bagay, sabi doon, the disciples is a way of showcasing our faith and the submission. Yung sinasabi ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung saan na ang ating Panginoon, opo, yung sinasabi ng Diyos, na ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kagalangan at katuwaan ay hindi natin tunay na napapapurihan. Magulang kapatid, tandaan po natin paglagi. Ito po yung lagi nung sinasabi, hindi madali ang maging Kristiyano. O madali maging salitang Kristiyano, pero hindi madali magpaka-Kristiyano. Tama? Tama po ba? Madali na tawagin. I'm born again. I'm a Christian. Pero yung buhay ng pagiging isang mabuting Kristiyano ay napakahirap gawin kung lalo na hindi natin ito kinukulit kay God o kay Jesus. Kaya, ano sinasabi ng Word sa atin? Ang sinasabi ng Word sa atin, sa buhay ng bawat isa, yung pagsakay ni Jesus doon sa asno, sabi nga doon, ito'y simbolo ng kababaang loob.
Hindi natin alam kung ano ba ang pinakamahalagang o pinaka-importanteng pwede sakyan dapat ni Jesus that time. Biruin mo yung sinakyan ni Jesus na aso. Bukod sa bulinggit na, parang bisino ang dating. Pero doon siya sa kamay. Sa buhay natin, mga kapatid, tandaan po natin lagi, yung sinasabi ng Diyos sa atin, yung salitang ang sino mang kumikilala kay Jesus ay anak ng Diyos. Sabi doon ay dapat manatili sa Kanya ang kapangyarihan o ang kakababaang loob ng kanyang puso. Yung pagsigaw ng mga Israeli, o yung pagsigaw ng mga tao kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem, ano po pinakita nila? Yung kababaang loob. Diba? Dati, sinasabi nila, anak lang naman ito dito, anak lang naman ito ng San Ordinary Carpintero eh. Diba? Pero ano nangyari po the end of the day? Tinanggap nila yung mga himala, mga patapala na ginawa ni Jesus. Kung tayo man inilagay ng Diyos sa pinakamagandang kalalagayan ng ating buhay, dapat manatili tayo sa baba. Naalala ko po yung ako po ay nasa church. Ulitin ko lang po ito. For the part of the Sunday school namin, sabi noong ang topic po namin is humility is a part of the blessing o sa gift of the blessing in Christ. Sabi nung isang tao, isang miyembro, sabi niya, Pastor, hindi ako po pwedeng humingi ng tawad sa tao. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit po? Mayaman ako eh. Mayaman kami. Sabi niya gano'n, ano ka connection ng pagiging mayaman nyo doon sa tinuturo ng Bible? Sabi niya, kaya nga, intindihin mo, ako aabutin ko yung mahirap. Sabi niya sa akin gano'n. Ano naman po ngayon kung kailangan abutin yung mahirap? Sabi niya, hindi pwede. Hindi ako marunong mapakumbaba. Diyan kayo mag-aral. Alam niyo po, yung i-issue namin na yun, o yung pong conversation namin na yun, nakapi sa district, may nagkwento. Buhay pa si Pastor Romy nun, sabi ni Pastor Romy, Hoy, Edet, bakit nabalita ko nakipag-away ka doon sa bro? Ikaw, ha? Paano nakipag-away? First Sunday ko po yun, ha? First Sunday ko. Sabi niya, hindi at ako ko nakipag-away. Nagkipagpaliwanagan ako. Iba yung away na may nag-walk out. Sabi mo, nakipagpaliwanagan ako. Isang buwan, 2 buwan ko siya kinukumbinsi na kailangan matuto siya magpakumbaba, kailangan siya matutong maging mahinahon, kailangan siya maging matutong magsalita ng tama. 2 buwan yun. And after the 2 months, nakita ko naman yung improvement. Naging open sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, tama ka naman eh. Minsan, epa lang ako eh. Sabi ko, epa lang ako. Gusto ko lang kumapit, pero ang totoo, hindi naman talaga ako ganun. Okay. Tuwa sa akin yung asawa. Sabi niya nung asawa sa akin, alam mo, Pastor, ikaw lang ang humarap sa asawa ko na hindi ka natakot. Kilala niyo po yun.
Yung babae namatay na. Siya po yung namatay. Noong panahon ng pandemic time. Hindi po ako natakot sa kanya. Pero kinakatakutan po yun pagdating sa distrito. Sabi ko, ate, hindi ako matatakot humarap sa iyo kung ano yung totoo. Mga kapatid, huwag po natin hintayin yung bato pa ang pumukpok sa atin. Utusan ng Diyos na pukpukin pa tayo isa-isa para lang sabihin sa atin, anak, napakalaki ng pagkakamali mo. Amen. Baka yung bato pa gumising sa atin. Dahil sinasabi nga ng Lord, kahit bato gagamitin ko para magsalita at para magpuri sa akin. May labi ka, may mata ka, may tenga ka, may kamay ka, may paa ka. Kumpleto ka. Hindi dapat mawala sa puso natin. Pag tayo tumatayo sa upuan na yan, yung sinasabi natin, Lord, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos na tinanggap. Ikaw ang aking Panginoon. Lagi po pinapaalala ng Lord sa atin na pwede kayong magkasala, pwede kayong magkamali, pero kayong magkakasala. Isipin po natin ang isang latay ng salita na sasaka na ipapalo mo o ihahampas mo sa iyong kapatid kahit anong bawi, hindi mo na ito mababawi. Lalo na pag ito ay nasabi mo na. Kaya lagi po pinapaalala sa atin ng Diyos, una, sa trial entry ng Panginoon, ipinakita niya kung paano tayo nagpupuri. Pangalawa, kung paano niya tayo tinuturuan maging mapagpakumbaba. Pangatlo, kung paano natin ipamumuhay ang buhay na pagiging isang mabuting Kristiyano. At ang pang-apat, sumunod ng may pag-ibig at pagmamahal sa iyong puso. Napapalak naman po sa ating lahat. Sa amin ang pasasalamat at pagkatanag na awitin po natin ang Here I Am. Stars of night, I remain
At gawin po natin panalangin ang awit ito habang tayo nagpupuri sa Diyos. I will set a feast for them. I will set a feast for them. My hand will sing. My spread a rainbow by. Till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Who shall I send? Sa lahat po ng naisipin na pasalamat sa ating Diyos, tunay na tayo natin sa kanila sa aming lahat. Kami ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa aming kapanahunan. Kami yung sumisigaw ng hallelujah, Hosana sa kataasan, papuri sa Diyos at paglalahati sa Panginoon. Panginoon, napakarami ng mga salita, mensahe na aming narinig patungkol sa araw na to. Pero isang bagay o ilang bagay ang nais mong ipabatid sa amin. Maging bukal sa aming mga puso ang bawat lumalabas, ang bawat namumutawi sa aming mga labi, na kami ay bilang isang anak mo na kami na tumanggap, kinilala ka bilang Panginoon at Tagapagligtas. Panginoon, patawad po. Katulad po ng sinabi ng mga Pariseo, nung hiniling niya sa iyo na patigilin ang iyong mga alagad o iyong mga tagasunod, sinagot mo sila na kung kami ay hihinto sa pagpupuri at papasalamat, sino pa ang magpupuri? Pinatulad mo na kahit isang bato ay pwede magpuri sa iyo. Luwalhatiin ka, parangalan ka bilang Panginoon at bilang Magdudikha. Tinuruan mo kami, O Diyos, na patuloy na maging mapapatubara. Tinuruan mo kami, Panginoon, na patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Magpakita ng tunay na dahilan kung bakit kami narito. Alam namin minsan, O Diyos, ay naging hadlang ang estado ng aming kapwa, ng aming buhay. Kung bakit kami, O Diyos, minsan ay nagiging tingin namin o na nakikita namin sa aming kapwa o sa aming sarili. Kami kakaiba. Kami, O Diyos, ay nakaangat. O kami, O Diyos, ay patuloy na nakagagawa ng mga bagay na hindi namin nababatid sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Panginoon, hinihingi po namin ang kapatawaran kung kami ay lumalagpas sa mga nais mo na mangyari sa amin. Katulad po ng lagi namin sinasabi, nais namin magbago, nais namin baguhin ang anyo ng aming buhay, ang anyo ng aming mga pananalita. Subalit, ang lahat ng ito ay sinasabi lamang namin. Subalit, wala roon yung pagpapasakop, wala doon yung pagsunod. Kundi ang nakikita namin, O Diyos,
ay yung mga kakulangan ng bawat isa. Kasalanan ng bawat isa. O kamalian ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, Diyos, nawa, mapagnilay-nilay namin ang iyong salita ito. Mula doon sa aklat ng Luke chapter 19, from the beginning verse 28 to 40, O God, inihanda mo ang aming dinaraanan. Inihanda mo ang aming tahanan. Inihanda mo ang lugar na kung saan sa takdang panahon ng aming mga buhay ay aming titirhan. Nawa, Panginoon, huwag kami makapagdala ng mga hindi magagandang kagamitan sa iyo, kundi ang lagi namin mapadala sa iyo ay yung pagwalhati na nagmumula sa aming mga puso. Yung tunay na pagbabago ng buhay na kahit hindi kami nagsasalita, makita lamang ang aming anyo, makita lamang ang aming itsura, marami nang magsasabing kami yung tunay o iyan yung tunay na tumanggap sa iyo. Yan yung tunay na nagpupuri. Yan yung tunay na kumikilala sa isang Diyos na kanilang pinananampalatayaan. Panginoon, sa umagang ito, uuwi po kami, nadadalahin po namin ang tagumpay. Tagumpay ng panibagong buhay na may pagbabago. Tagumpay ng panibagong buhay na may pagpupuri sa bawat puso at bawat isipan. Tagumpay na may bagong buhay na may kapakumbabaan, may pagmamahal, at lalitigit, may pangunawa o pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sa bawat anak mo na narito. Ipunin niyo po na yung mapagpalang Ama ang kanilang mga buhay. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano pa yung mga kulang sa amin, ano pa yung mga mali sa amin. Pero hindi po kami titigil na mapasalamat. Hindi po kami titigil na maghumingi ng patuloy na yung gabay o ng patnubay. Kundi mananatili kami na ikaw ay aming pupurihin, ikaw ay aming sasabahin. Sa pamilya ng Kaliliyong Panginoon, sa buhay ni Ate Diana, sa buhay ni Ate JC, O God, Lord, alam namin na ito yung huling araw kung paano namin matutunghayan ang aming kapatid na si Kuya Jojo. Panginoon, nawa ang aming panalangin sa Kanya, lalo sa Kanyang pamilya. Bigyan niyo sila ng katatagan. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng patuloy na yakap ng pagmamahal. Kami na kapatiran nila, kami na pamilya nila dito sa Inaon, O Diyos. Patuloy namin may tatatama sa pamilyang ito ng Aliyo ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay na kabuuan ng isang pamilya, yung kahalagahan ng pagmamahal o kahalagahan ng patuloy na kami maging balikan nila sa kanilang mga kalungkutan habang sila, Panginoon, ay patuloy na nagpapatatag muli na kanilang damdamin at na kanilang mga isipan. Salamat din, O Diyos, sa bawat isa na naging kabahagi ng Nights of Prayer. Dalangin po namin na nawa sa aming victory proclamation o sa aming Thanksgiving worship mamaya. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, ikaw ang Diyos na patuloy na gumalaw. At maging, O Diyos, sa paghahanda namin sa aming church anniversary, maging sa aming sunrise service, maging, O Diyos, sa mga iniisipan namin maging resources namin para sa araw ng anniversary namin, Panginoon. Kasama na, O Diyos, ang aming speaker. Lord,
Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay magtagumpay bilang iyong mga anak, bilang isang mananampalataya at bilang isang Kristiyano. Kasama sa patuloy namin pinapanalangin sa iyo ang aming mga kapatid na mga may karamdaman. Panginoon, alam namin iba-iba na ang kanilang mga katatayuan sa buhay. Iba-iba na yung mga sitwasyon na kanilang nararamdaman dahil sa komplikasyon na kanilang karamdaman kinatahak. Pero naniniwala po kami, wala pa rin imposible sa iyo sapagkat ang lahat ng bagay ay posible. Sa buhay ng Kuya Uring, sa buhay ng Kuya Freddy, O God, sa buhay ng Nina Norma, kay Kuya Andrew Diyos, Inanang Arol, Lord, ikaw ang patuloy na humipo, gumalaw, kumilos sa buhay ng iyong anak nito. Kasama na Panginoon, yung tunay na pagpapalat biyaya sa araw-araw na kanilang tinatanggap. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming iglesia ng Inaon. Nawa, tunay o Diyos, hipugin mo muli ang aming mga labi, ang aming mga puso. Hindi masamang magsalita, pero ang aming bawat sasabihin ay patuloy na maging pagpapala. Salamat sapagkat alam namin ang iglesia ito. Inilagay mo kami sa iglesia ito para kami matuto, para kami makinig ng iyong mensahe, ng iyong mga salita, at lalo tigit para higit namin maunawaan ang iyong salita na nais mo ipabati sa buhay ng bawat isa. Ting aming panalangin na may pagpapasalamat at pagpupuli sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Tinataas din namin o Diyos sa iyo ang lahat ng iyong anak na magdiriwang ng kanilang karuan. Tunay Panginoon, na pagpalay mo po ang kanilang mabuhay. Bigyan sila ng patuloy na kalakasan at kalusugan. Ingatan ang kanilang mga pisikal na pangatuan. Lalo tigit, madama nila ang pagyakap mo sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Patuloy po natin tagapin ang biyaya ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang siyang sumating mga puso at sumating mga buhay. Mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Mamaya po sa ganap na ika-isa na hapon ay dadalhin po rito ang labi ng ating Kuya Jojo. Nawa ay magkasama-sama pa rin po tayo mamaya, no, para sa kanyang huling patunghay natin sa buhay ng ating Kuya Jojo. Mapapalo umaga po sa inyo.